Sira na naman. Ito walang bumbilya. Ay wala ang ano na to. Hindi ko magana ilaw, kumukurap-kurap. Ngayon pinawiring niya. Kaso nangangamoy sunog daw. Kapag ka maandar nga, paandar mo nga. Tapos patayin mo pag nangangamoy sunog. Buksan mo yung upuan mo na. Buksan mo muna yung upuan. In case na nag-short, tanggalin mo agad yung positive niyan. Hindi siya nangangamoy sunog pag na papaandar. Pero pag ginagamit mo na paikot, saka siya na pagdating dito nangangamoy sunog. Hindi pwede kang malayuan. Sige, pandarin mo. Wala na nga push start yan, di ba? Meron na lang pala push start, ah. Gumana nga eh. Gumana yung push start niya. Makakambay may ilang araw lang. Gumana. Ang sasabi mo, nangangamoy sunog? Wala naman, ah. Hindi nangangamoy sunog. Paano pa? Pagdating dito, nangangamoy sunog. Tingnan natin kung may amoy sunog ba. Baka nagkamali kasi wiring daw dito kasi pinagalawan na to eh. Sabi mali daw wiring eh. Naka-DIY kasi ito ng switch dito. Yan o. Ito pinatay na tong switch na to eh. Wala na o. Tinanggal nila. Huwag ko kayong gumawa eh. Hindi mo na nasabi na wala pala ng switch. Yan. Inunvert niya. Eh naka ano to. Naka full wave. Tapos naka battery operated yata yung headlight niya. Sabi ng dati may ari. Wala naman nangangamoy eh. Hindi, nangangamoy nga siya. Pag halimbawa, ginagamit ko. Pagdating ko dito, nangangamoy sunog na. Saan nga banda nangangamoy niya? Dito. Yan o, sa dito. Dapat meron na yan. Balik mo sa primera. Ay, tercera, bawasan mo. Okay, buksan mo. Tingnan natin. Ano, buksan mo to. Saka to. Ayan o. Pag nire-revolution natin, hindi kumukurap yung ilaw niya. Ibig sabihin naka-battery operated to. Yung headlight niya. Yung likuran, hindi ko lang alam. Yung tail light niya kung paano kinunik niya. Wala akong alam dito sa ganito sa wiring. Subukan lang natin tignan. Malay mo, di ba? Patsambahan natin. Okay, buksan mo. Itong harapan. Tanggalin mo to. Ito muna tanggalin mo. Tapos yan yung mukha at side mirror. Subukan lang natin tignan silipin. Ay eh! Alam ko naman yung connection ng ano niyan eh na headlight niya pag naka-battery operated. Nangangamoy sunog. Saan? Namuyin mo, nangangamoy sunog. Saan? Wala naman ah. Yung amoy na yan doon niya, no? Hindi pa natutuyo yung ano niya kasi di ba na-refresh yan. Sa may gasket maker yan eh. Subukan lang natin tingnan. Sa tuloy, hindi ko pinapakialaman yung mga wiring kasi nakakatakot yung wiring pag hindi mo alam. Pwede masunog yung motor dyan eh. Subukan lang natin baka may nabalatan na wire o kaya may nagdikit. Tapos titignan natin kung ibalik natin yung itong ginawa niya. DIY switch kasi pinatay ito eh. Yung DIY switch na. Yung sa headlight, diba? Kasi ang Honda talaga, motor ng Honda, pagka-on ng susi, nakailaw na agad itong headlight. Wali wala lang switch yan kasi record siya NTO yun eh, kahit umaga dapat nakabukas yung headlight. Kaso ginawan nga to ng ganyan kasi siguro malakas sa battery. Yan. Oh, pwede na yan, piti mo na. Piti mo na yung side mirror, hindi na yan yung side mirror na kasi maluwag na yan eh. Ayan. Dinarekta niya doon sa may high and low. Kasi yung switch niya, hindi ko alam kung paano niya nakakabit to. Ayan, nakapatay oh. Diba, wala na, diba yung wire na. Babalik natin sa dati niyang switch. Kaya, pandarin mo muna, titignan natin kung may nangangamay ba. Okay, reverse mo. Pag mag-reverse mo kaya naka-neutral kasi pag umikot yung gulong, mamaya may pumihit ko na bata doon. Maipit yung kamay. Pandarin muna natin ng matagal. Pwede wala kayo screw sa inyo? Meron. Ito, tinanggal natin. Buwan na natin lagay ng switch. Dito sa banda nakakamoy sunog. Ibig sabihin itong wire na to mahina. Ito yung papuntang voltmeter. Pero yung voltmeter nya ibig sabihin yung kuryente pinapasa niya malakas, hindi kaya ng wire.
Siguro lang, hindi pala tayo sure ha. Subukan natin tignan yung galing ng yung kuryente galing ng ignition coil to. Babaklasin muna natin to para makita natin to. Ito nakabalot kasi. Ito yung switch sa high and low. Tapos ito bali nakakonekta to dito na ganyan. Nilalagay natin ng switch kasi bali naka battery operated na siya. Dalawa lang patutunguhan nito, pag sumablay sunog. Pwede na rin natin ito tanggalin siguro itong voltmeter. Si peke lang naman yan. Diyan sa nagsisimula yung ano niya yung ano niya kasi sobrang liit to. Ibig sabihin yung power niya baka sunog na to. Yung wire na to kaya nangangamoy siya. Hindi kaya nung wire na yan, masyado manipis. Bibilan ko. Itong kulay itim dito sa kulay green nakatap. Tapos yung pula dito naka ano sa kulay itim na nanggagaling sa brake light. Ano bibilan? Ito lalagyan natin ng switch. Bukan natin. Kasi tinanggal yung switch na, diba? Kita. Ito diba kanina pagka-on pa lang nakailaw na. Tingnan mo ito yung pakita mo. Yun, sira. Uy. Sira yung gumagawa. Wala. Kasi nga hindi pa pala na. Hindi dapat iilaw na rin ito. Tingnan mo yun kung iilaw ba yan Ayaw naman ngayon. Iilaw. Sabihin sirado yung switch. May possible sirado. Bukan natin i-direct. Ito na. Diba? Ayaw na. Shit. DIY pa more. Ito pinakamahirap na DIY sa electrical, sa motor ko yung electrical. Kung magkamali ka rito, tuspo ka rito, sunog yung motor mo rito. Sunog yung harness. Pwede ka masunog yung motor mo. Kaya kailangan tandaan mo lang yung mga pinagbabaklas mo. Ano na? Ano ang kasama? Ano? Yun! Ilaw na, tingnan pakita mo ilaw. Diba? Pakita mo ito. Kasi ganyan naman talaga kanina eh. Ilagyan lang natin ang switch. Ano tawag? Ano tawag niya? Pangalan ng laki? Ito? Margie. Margie! Ha? Yun o. Kala ko ikaw yung Tapos ito switch. Pakita mo ito switch. Sige na natin switch. Yun! Pala eh. Wala. Kaso yung isa. So bali talaga ang cause niya ng nasusunog yung yung malaki. Yung wire ng voltmeter to sobrang liit. Hindi niya kaya yung kuryente na ilalabas niya, masyadong malakas. Hindi kaya nito kasi manipis yung wire. Yun yung nagpo-cause niya ng may sunog. Kaya umuusok siya. Babalik na natin sa switch na. Ito lang pala tinanggal nila yung switch. Bali yung sunog niya talaga nagsisimula dito sa voltmeter. Masyadong maliit yan. Baka matagal na rin kasi yung wire niya sunog na. Kasi matagal na nakakabit yan. Balik na lang natin yung switch niya.
Tapos ito yung dinayaway nila na switch eh. Yan, di ba? Dapat yung pagkabit ng switch, kung positive mo siya, kakabit positive lang. Huwag mong ito, kakabit mo rin to sa negative, huwag mo gagawin kasi susunog siya. Dapat puro positive lang yung nanggagaling mula rito sa switch. So, pakita mo to. Lagyan mo kasi ilaw. Lagyan mo flash yan. So, yan, yung switch na yan na ginawa natin to. Yan, di ba? Dapat yung dalawang wire na lalabas niyan, pag i-connect mo, huwag mo pagdidikitin ng ganyan, no? Ganyan, di ba? Nakaganyan, di ba? Dito. Dapat isa lang. Dapat ito, paras din dito rin magagaling, pag ganyan, no? Paras isang wire lang connection niya, ganyan. Dudugtong mo lang, tapos isa dito. Di ba kasi nakaganyan to, di ba? Yan, nakaganyan. Di ba yan, umiilaw. Tingnan kita mo. Yan, di ba? Nakaganyan, umiilaw siya. O. Di yung switch niya, para mamatay yan, dapat isang wire lang din. Dapat nakaganyan lang din, no? Tapos yung isa, papunta rin dito. Kasi pag kinabit mo sa iba to masusunog. O, di ba? Umiilaw siya, di ba? Patay mo. Umiilaw. Pindutin mo ilaw. O, di ba? Wala, di ba? On mo. O, gano'n lang. Ito na. Yan, okay na mga guys, ha. Lagyan natin ang ilaw. Pakita mo to. Yan, nakabit na natin yung kanyang switch to. Direct natin sa dati yung DIY na switch. Yan o, DIY. O, ang ano pala niya, kaya siya nakakapoy sunog kasi ito, voltmeter, no? So, masyadong payat yung wire niya. Ibig sabihin, nasusunog siya kasi nagdidikit dito. Dito mo, umidikit yung ano niya dito. Ngayon, hindi na natin gagamitin kasi peke din naman na voltmeter to. Paano nilalabas nito? Nagbabasa ng ano to hanggang 16, 15. Eh, dapat ang binabasa nito hanggang ano lang, 12 nagbi-maintain. Tapos minsan, pagkaka-start niya lang, bumababa rin siya ng size kahit bago yung battery. Kaya peke lang ito, mga galing lasada lang ito, pigisat lang ata ito.